Sa mga bagong content creators na nanonood ngayon sa vlog natin is huwag kayong mag-alala, no? Naranasan ko din yan, yung stress na nararanasan nyo ngayon. And at the same time, naranasan ko din yung tipong chinecheck ko yung YouTube studio ko. Kung may nadadagdag ba sa akin na subscribers time to time, umaangat ba yung views ko, nagkakaroon ba ako ng watch hours, or sabihin natin lagi kong minomonitor yung mga analytics natin na kung saan is dumating din sa point na talagang halos mawala na din ako ng pag-asa. Pero dito guys, sa vlog na to, is i-discuss ko sa inyo yung 10 dahilan kung bakit nga ba madalas is hindi na tumataas yung subscribers and watch hours, or sabihin natin yung views natin dito sa YouTube. So, kung ako sa inyo guys, tapusin nyo itong vlog na to, for sure, mag-iiba yung pananaw nyo, lalo na sa paggawa ng content. Mag-iiba din yung pananaw nyo sa pagbibigay ng effort or oras dito sa YouTube. So, let's go! Yung unang dahilan guys, hindi natin priority si YouTube. So alam naman natin guys na meron tayong kanya-kanyang buhay na kung saan is mas priority natin yung mga bagay na makakapagbigay sa atin ng resources, which is in short, trabaho, diba? So madalas sa atin priority natin yung trabaho natin, no? Kumbaga si YouTube ginagawa lang natin na libangan, or yung iba napipilitan lang natin siyang gawin kasi trending siya sa mga panahon ngayon. So isa yun sa dahilan kaya hindi na tumataas ang subscribers nyo, views or watch hours nyo dito sa YouTube, dahil hindi nyo siya priority or hindi nyo sineseryoso yung pagbablog. So that's why wag kayo magtaka kung hindi na yan tumataas, lalo na yung analytics nyo sa subscribers, no, sa views and sa watch hours. Pangalawa, kulang ang oras mo sa paggawa ng vlog. Okay? Alam naman natin guys na sa paggawa ng content is kailangan natin ng ilang oras dito sa pag-edit pa lang, no, sa pag-iisip pa lang ng topic, and at the same time kailangan natin ng oras para mag-research about doon sa content na gagawin natin. Dahil nga busy na nga tayo sa mga bagay na ginagawa natin is wala na tayong oras, kasi imbis na igagawa na natin yung oras na yun ng content is ipapahinga na lang natin siya. Kasi tao lang naman tayo. So that's why hindi ko rin masisisi yung iba na kung wala silang upload sa loob ng isang linggo or isang buwan is ganun talaga, di ba? Kasi may mga bagay tayo na ginagawa sa buhay. So that's why yung pangalawa is madalas nagiging kulang yung oras ng isang content creator sa paggawa ng vlog, which is related siya doon sa una, no? So dahil nga may mga priority tayo sa buhay, so ang tendency yung oras na ginugugol natin is mas kaunti na lang pagdating sa content creation. So nakaka-apekto siya. That's why hindi na tumataas ang subscribers, watch hours, or views ng isang channel. So yung pangatlo guys, for sure madaming makaka-relate dito, no? Yung privacy, no, sa paggawa ng content. Alam ko naman yung iba sa atin guys ay mapalad or maswerte na magkaroon ng resources, lalo na yung mga vlogging equipments, yung lugar na kung saan nila gagawin yung vlog nila, pero hindi naman lahat ng tao ay pinalad na magkaroon ng ganong estado sa buhay, no? So yung ibig ko sabihin guys, makaka-apekto dito yung ingay doon sa lugar na kung saan ginagawa mo yung vlog mo. Sabihin natin yung mga kasama mo din sa bahay, kung magulo yung lugar mo, o sabihin natin magulo yung labas ng bahay nyo. So ang tendency hindi kayo makakagawa ng vlog ng maayos. So that's why naapektuhan nito yung video performance ng magiging output ng mga vlogs nyo. So ang tendency hindi rin siya nakakatulong para tumaas, or sabihin natin magkaroon ka ng subscribers in the future. Kasi nga is alam naman natin sa paggawa ng content is mas appealing, or sabihin natin na mas makaka-attract tayo ng mga viewers kung yung mga gagawin nating videos is yung klaro, hindi maingay, at sabihin natin is yung space na meron tayo is, alam niyo yun, yung makaka-attract sa mga viewers natin. So, pangatlo guys, talagang nakaka-apekto yung privacy natin sa pagbablog, which is yung lugar natin ngayon. So, yung pang-apat guys is kulang sa kaalaman, no? So lagi natin mine-mention na sa YouTube is mas lamang ang may alam. So meaning guys, kung kayo po ay magbablog at hindi nyo alam ang sasabihin nyo, so paano tatagal ang viewers nyo sa mga videos nyo? Which is ito nga yung nagiging dahilan para makaipon kayo ng watch hours, at ito yung nagiging reason para tumaas yung tinatawag natin na average view duration, para i-rank up ni YouTube yung mga videos nyo. So kung hindi kayo mabibigyan ng ganong pagkakataon is hindi rin kayo mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon
magkaroon ng bagong viewers, subscribers, and watch hours sa channel nyo. So talagang para sa akin guys, kailangan nyo mag-research. Depende doon sa content or niche na meron ka. Hindi yung basta magbibideo ka lang kung ano-ano ang sasabihin mo. So makaka-apekto siya lately sa output ng magiging vlog mo. So dapat bago ka mag-vlog is alam mo yung sasabihin mo or nag-research ka para kahit papano is malaki yung tsansa na magkaroon ka ng mga bagong viewers at subscribers sa channel mo. So yung panglima natin guys, hopefully guys wag kayong magagalit kay DJ Emea kasi ito yung madalas na naobserbahan ko sa comment box na kung saan madami akong nakikita na nagko-comment doon na kesyo hindi na daw nadadagdagan yung subscribers nila, na kesyo wala na daw silang pag-asa or wala na naman daw nanonood sa kanila or parang gusto na nilang sumuko sa YouTube. Yung ibig ko sabihin guys is more on reklamo sila eh. So kumbaga wala sila nung tinatawag na action. Okay? So yung panglima natin guys is more on reklamo and more on tanong or kumbaga walang kilos at gawa. Sa mga content creators guys, alam ko bilang bago is madalas kayong manood ng mga content like ako, nagbibigay ako ng advice sa inyo, di ba? So nanonood kayo sa akin, nagbibigay kayo ng time para manood ng mga vlogs natin, which is para sa akin ako yung nagbe-benefit. Pero ang gusto ko kasi dito guys is ma-realize nyo na pagdating sa pagbablog is meron tayong tinatawag na trial and error. So kailangan yung kumilos, kailangan yung i-apply lahat ng natututunan nyo sa mga pinapanoodan nyo kasi hindi nyo malalaman yung magiging resulta kung manunood na lang kayo ng manunood sa mga vloggers na nagbibigay ng advice. Okay, sa totoo lang kami lang po yung magbe-benefit kung ganun yung gagawin nyo. Ang ibig ko sabihin dito guys is kung manunood man kayo at magkaroon kayo ng bagong kaalaman sa YouTube is dapat mas lamang yung kilos or mas lamang yung pag-apply mo dun sa mga natututunan mo, sa mga napapanuran mo. Okay? Kasi guys, kung hindi nyo gagawin yung tinatawag natin na trial and error, is paano mo malalaman kung yung content na iniisip mo or yung content na ginagawa mo is magiging potential na content para sa channel mo. No? So, lagi natin tatandaan na sa YouTube guys, dapat mas lamang ang kilos at gawa kesa sa pagtatanong at reklamo. No, kasi katulad nung sinabi ko dun sa nakaraang vlog ko guys, parang sa totoong buhay lang yan. No? Hindi naman masama magtanong. Okay? Hindi rin masama magreklamo. Pero kung hindi mo sasamahan ng sipag-tiyaga or sabihin natin hindi ka kumikilos doon sa paggawa ng iyong content sa mga susunod pang linggo or sa mga susunod pang buwan, is maapektuhan talaga nito yung pagtaas ng subscribers, watch hours, and views mo. At maaaring hindi na talaga siya tumaas ng tuluyan. Kasi nga puro ka tanong, puro ka reklamo. At the end of the day, hindi mo naman ina-apply yung mga advice na papakinggan mo dito sa social media. So, wala din. So, dapat guys, after nyo manood ng mga tips or sabihin natin may bago kayong kaalaman na matutunan dito sa YouTube, is i-apply nyo agad siya. So, kung gumana sa inyo, that's good. Pero kung hindi gumana, is mag-try pa kayo ng ibang method. Di ba? Hanggang sa mahanap nyo yung formula na para sa channel nyo. So, yung pang-anim naman guys, para sa akin, isa sa dahilan kung bakit hindi na tumataas yung subscribers, watch hours, and views ng isang content creator is mahina ang loob. No? So dahil mahina ang loob ng isang content creator lalo na sa mga bago. Ito guys, no, naranasan ko ito dati. Nung ako'y nagsisimula sa YouTube is syempre hindi naman ganun kaklaro yung audio ng aking mga video, sabihin natin sobrang labo ng video ko, etc. So dumadating sa point na may mga nababasa ako na comment na negative which is binabash nila yung way kung paano ako magsalita, minsan nga yung itsura ko eh. 'Di ba minsan yung quality ng videos natin, sinasabihan nila ako ng pangit ng quality ng video mo eh. Hindi, mali naman yung advice na tinuturo mo. So yung ibig ko sabihin guys, kung mahina ang loob mo dito sa YouTube, is sobrang laki ng chance na tumigil ka rito. So madami akong nasaksihan na ganyang content creators na naka-receive lang sila ng konting negative na comments and sa mga susunod na araw, hindi na sila mag-upload. So kasi nga masyado nilang dinadamdam yung pangbabash sa kanila ng kung sino mang mga tao na yan. So yung ibig ko sabihin guys, kung mahina ang loob mo sa social media, hindi ka tatagal rito. So ang tendency, maapektuhan nito yung pagtaas ng subscribers, watch hours, at views mo. So maaaring hindi na siya tumaas. Okay? So lagi kong sinasabi sa inyo guys na dito sa social media, kahit anong klaseng pangbabash yan, no, is dapat tanggapin nyo. Kasi madami talagang masasabi ang tao sa atin kahit ginawa na natin yung tama, ginawa na natin yung best natin sa buhay natin, or ginawa na natin yung pinaka-best way para gumawa ng content, is talagang hindi maiwasan yan eh. May masasabi at may masasabi pa rin talaga sa'yo yung mga viewers mo. Okay, so dapat guys, tibayan nyo yung loob nyo pagdating dito sa pagbablog kasi normal lang naman yan.
kahit saang platform, sa TikTok, sa Facebook, dito sa YouTube. So hindi na po mawawala yung mga tinatawag natin na bashers. Okay? So yung pang-pito guys is maiksi yung pasensya nyo. Okay? So dito kasi sa YouTube guys, ang siguro lagi nilang iniisip na ito, tama siguro yung sinasabi ni DJ May, papakinggan ko. So, i-apply ko agad dito sa channel ko para kinabukasan may resulta agad. So, dyan kayo nagkakamali guys. No? Hindi porke sobrang haba ng oras nyo sa mga panonood ng advice, ng mga tips, is walang kasiguraduhan always yan. So, hindi naman sigurado kung ano yung mga magiging future natin dito sa YouTube. Ang ibig ko sabihin guys, is pagdating kasi sa social media, lalo na sa mga performance ng ating videos, lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na always mo monitor yung analytics mo, no? Like yung subscribers mo, yung views mo, watch hours mo sa YouTube Studio, and time to time nakikita mo na wala siyang improvement, is talagang mauumay ka dyan. Or sabihin natin na talagang mauubusan ka ng pasensya. Kasi guys, sa totoo lang ako nung nagsisimula ako, wala akong pakialam sa YouTube analytics ko eh. Kung may manood, okay. Kung walang manood, okay lang. Kung tumaas ang subscriber, salamat. Kung walang mag-subscribe, okay lang. So, ganun yung mindset ko dati. Kaya tingin ko na nandito ako sa estado ko ngayon na kung saan nagpapasalamat ako dahil mas pinagtibay ako ng mga experience ko na yun na sobrang haba ng pasensya ko talaga guys sa paggawa ng content. Hindi porke itong video na to is wala masyadong nanonood is malulungkot ako kinabukasan. Hindi guys, sa totoo lang mas namomotivate pa ako talaga na magtuloy-tuloy lang. Kaya yun yung dapat na isa sa mga matutunan nyo guys, na habaan nyo yung pasensya nyo, na ang YouTube ay hindi naman overnight na magiging successful kayo. So, kumbaga it takes time, it takes months, it takes years. Yung iba nga ilang taon yung ginugugol nila sa YouTube para makuha nila yung content na para sa kanila. So, kayo guys, wala pa nga yata kayong ilang linggo or wala pa kayong ilang buwan, is parang pakiramdam nyo, ayaw nyo na. So, wag ganun guys. So, dapat habaan nyo yung pasensya nyo. Kasi dito sa social media, hindi natin alam kung ano yung magiging future natin dito. So, madalas nang nagtatagumpay dito guys yung mga determinado, yung pursigido. So mas lamang yung kanilang pagkilos kaysa sa pagngawa, di ba? So real talk lang guys, real talk ha. So wag kayong magagalit kay DJ kasi yun naman talaga yung totoo eh. So kailangan natin maging matatag sa YouTube. And at the same time guys, dapat mahaba po talaga yung mga pasensya natin. So guys, nandito na tayo sa pangwalo. Okay, so ano nga ba yung isa pa sa dahilan kung bakit hindi na tumataas yung subscribers, views, or watch hours ng ating mga channel? So yung pangwalo guys, hindi ka marunong mag-promote ng channel or video mo. So alam nyo guys na pwede natin i-promote yung mga videos natin from YouTube, or ito yung tinatawag natin na cross-posting, na kung saan pwede natin siya i-promote sa Facebook. Okay, sa TikTok, pwede din natin siya i-promote. So, yung diskarte na ginagawa ko dito guys is that pagka-upload ko nung video ko sa YouTube, so nakapublish na siya, is naglalagay ako ng konting description and eventually kasama yung link ng video na yon. So, ipopost ko siya sa iba't ibang groups sa YouTube. Okay? So, ang maganda lang kasi sa diskarte natin guys is hindi tayo namimilit sa mga viewers kung gusto natin na mapapanood sa kanila yung mga videos natin. Kumbaga, sila na yung bahala kung gusto nilang panoodin yung videos natin. Kasi ayun yung isang paraan para mahanap mo yung target audience mo. Kaya mapapansin nyo guys sa mga nagsisimula pa lang, lagi nilang pinipilit na manood yung mga kamag-anak nila na, uy, panoodin nyo naman ako dito sa YouTube. Uy, suportahan nyo naman ako. Without knowing na hindi naman kasi interesado yan sila. No? Depende na lang siguro kung interested sila doon sa content mo, pero let's be honest na dito sa YouTube, no, hindi na din kasi uso yung ganyan. Yung tipong pipilitin mo na panoodin ka ng mga kamag-anak mo, tapos at the end of the day, madidismaya ka lang kasi mapapansin mo doon sa videos mo, no, after ilang hours mo siyang i-upload, is walang nadagdag na views. Kasi nga, hindi naman sila interesado eh. So, alam ko bilang bago nakakapagtampo, pero for sure guys, habang tumatagal kayo sa social media, is doon nyo marirealize na yung mga taong manonood sa inyo is madalas, ito pa yung mga hindi related sa inyo or hindi nyo kamag-anak, hindi nyo kakilala. So ito yung tinatawag natin na target audience. So darating yung panahon guys, makaka-discover kayo niyan or madi-discover kayo ng mga target audience nyo, at darating din yung time na hindi nyo na kailangan ipilit sa mga kakilala nyo yung mga videos na ginagawa nyo dito sa YouTube. So para sa akin guys, sobrang halaga na matutunan nyo yung pag-promote ng inyong mga videos and channel sa iba't ibang Facebook group. So makakatulong siya guys para kahit papano is madagdagan yung subscribers, watch hours, and views nyo dito sa YouTube. So ito guys yung number 9, no? So for sure madaming makaka-relate dito.
So hindi ka pa man na-monetize sa YouTube or sabihin natin nakakasimula mo pa lang is dahil nga sa kakapanood mo ng kakapanood ng mga vloggers na nagpapakita ng mga sahod nila sa social media, ang una mo laging iniisip yung pera or yung kikitain mo dito sa YouTube. So madaming hindi nagtatagumpay dito sa YouTube guys kasi ito yung nagiging number one goal nila. Okay? So lagi nilang iniisip na, uy, grabe pala yung sahod ni Ivana Alawi. No, sa sobrang yaman ni Ivana Alawi, nakakapagparapol siya ng cellphone, no? Sa sobrang yaman ni Kong TV, nabibili na nila yung mga gusto nila sa buhay. Grabe. Sana maging ganyan din ako. Without knowing guys, ayun ay nagiging dahilan, no? Sabihin natin na namomotivate kayo sa ganung dahilan pero yun din yung nagiging number one reason. Kaya hindi tumataas yung subscribers, watch hours, at views nyo sa YouTube. Kasi nga sa kakaisip doon sa pera, sa kikitain nyo, doon sa pwedeng mangyari sa inyo sa YouTube, is nababaliwala nyo yung pinakamahalagang elemento sa paggawa ng content. Ito yung pagiging masaya or yung pag-e-enjoy natin habang tayo ay nasa proseso ng paggawa ng content. Alam nyo guys, sa totoo lang, nung nagsisimula ako sa vlog, no, hindi naman ako magiging hipokrito na hindi ko inisip na kumita ako everyday or sabihin natin, kumita ako monthly dito sa YouTube. Pero never ko inalis yung factor na tinatawag natin na nagiging mas enjoy ako sa paggawa ng content ko. Lalo na pag nakikita ko na nadadagdagan ako ng views, tapos may nagko-comment pa. Sa totoo lang guys, iba yung saya na nararamdaman ko that time. Even though hindi pa ako sumasahod no? So ibig sabihin, wag nyo nga alisin yung pag-enjoy nyo or yung pagiging masayahin nyo sa paggawa ng content. Kasi kung nandito man kayo at nandito kayo sa sitwasyon na parang nai-stress kayo, tuwing kayo ay gumagawa ng content, is mag-alala na kayo. No? Kumbaga mag-alala na kayo sa sarili nyo kasi parang hindi na kayo masaya. No, hindi na kayo nag-enjoy. So, kumbaga, ginagawa nyo na lang siya, it's because, yun na nga, gusto nyo ma-monetize. So, lagi nyo tatandaan, guys, wala naman masama na mangarap na ma-monetize ang YouTube channel or sabihin natin, hindi naman masama na pangarapin na yumaman kayo sa YouTube. Pero guys, ang lagi kong sinasabi sa inyo is tuwing gagawa kayo ng vlog, huwag nyong aalisin yung pinakamahalagang elemento sa paggawa ng content, which is dapat masaya kayo dun sa ginagawa nyo or nag-i-enjoy kayo habang nag-i-edit kayo. Kasi alam nyo sa sarili nyo na pagka-upload nyo ng video na yon is kahit papaano naipakita nyo sa mga magiging future subscribers nyo yung talento, no? Yung positive vibes nyo pagdating sa paggawa ng content. So para sa akin guys, kung gusto nyo talagang magtuloy-tuloy yung pagtaas ng subscribers, watch hours, or views nyo dito sa YouTube is enjoy nyo lang. Enjoy the process, no? So hindi ko naman sinabi na forget enjoy nyo is hindi na naman kayo mag-e-effort, no? Lagi natin sinasabi yan. Mag-enjoy kayo and at the same time is mag-aral din kayo ng iba't ibang strategy at mag-research din kayo. Katulad nung nabanggit natin kanina, para kahit papano, isabang nag-e-enjoy ka, habang masaya ka dito sa social media is natututo ka ng mga bago. So may natututunan ka na ina-apply mo sa channel mo para kahit papano umangat yung subscribers, watch hours, and views mo dito sa YouTube. So yung pang-10 dahilan guys kung bakit nga ba hindi na tumataas yung subscribers, watch hours, or views ng isang channel is dahil sabihin natin na yumao na yung may-ari ng channel or sabihin natin namatay na yung content creator na yon, no? So ang una ko naisip dito guys, si Lloyd Capecadena at saka si Emma Nimedes, no? So may mga times na nakakapanghinayang, especially alam natin na sobrang dami pa nilang pwede na pasayahin na tao, lalo na sobrang dami pa nilang pwede na maging fans dito sa YouTube. Pero hindi nga natin masasabi guys kung ano yung magiging future natin sa mga buhay natin, kung nandito pa ba tayo bukas, sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon. Kaya para sa akin guys, habang nandito kayo, habang gumagawa kayo ng content is make sure na healthy kayo. Hanggat maaari is dapat nandun pa rin yung pag-exercise, no? So dapat i-maintain nyo yung healthy diet nyo para kahit papano is alam nyo yun, no? So may panlaban tayo dun sa mga sakit na pwede natin maranasan. Kasi itong dalawa na nabanggit ko guys, so condolence pa rin, especially dun sa dalawa, is nawala sila sa mundong ito dahil sa sakit, no? So sinasabi nila na yung isa dahil sa cancer,
and then yung pangalawa parang heart attack. So nakakalungkot isipin guys na sa isang iglap is mawawala yung mga content creator na pinapanood natin dati. Okay? So minsan ako, bumabalik ako sa mga vlogs nila at may mga times na nalulungkot ako, lalo na pagka syempre wala na yung content creator na yon, wala na siyang bagong upload na video, is makikita nyo no, yung mga supporters nila doon sa comment box na namimiss ka na namin tol, ganito ganyan, lagi kitang pinapanood kahit wala ka na. So alam nyo guys, sobrang sakit sa mga fans ng content creator na yon, yung ganung klaseng pangyayari. So that's why, ayun, isang dahilan yun guys, that's why hindi na tumataas ang subscribers, watch hours, at views ng isang channel kasi nga wala na yung may-ari ng channel. Okay? So, isa sa pinaka malupit na dahilan yun. No? Pero guys, sa kanila naman, doon sa nabanggit ko kay Eman tsaka kay Lloyd, ang nakakatuwa lang sa kanila is nadadagdagan pa rin yung subscribers nila. Nadadagdagan pa rin yung kanilang mga views even though sabihin natin na nasa langit na sila. No? Kasi nga is, nandun pa rin yung mga old viewers nila. So, binabalik-balikan pa rin sila ng mga supporters nila dati. So, that's why ang nakakatuwa lang dito, no, especially sa YouTube, na kahit wala na tayo, is nabibigyan tayo ng tsansa na marinig pa nila yung boses natin. So parang sila, ilang taon na silang wala sa mundong ito, pero kung papanoodin yung videos nila sa YouTube is nakakatuwa lang isipin na kahit wala na sila, is nandun pa rin yung memories na iniiwan nila sa mga viewers nila. So maaaring ganun din yung mangyari sa atin guys. That's why sobrang ganda talaga dito sa YouTube na kahit papano, kung dumating man yung oras natin, di ba, is may maiiwan tayo na alaala sa mga fans, sa mga pamilya natin, and at the same time, kung gusto nilang marinig yung boses natin, at least alam nila kung saan nila tayo papanoodin. Okay? So, yun lang naman guys, no, bago pa kayo umiyak, no? So, kidding aside is maraming salamat sa mga nanood ng vlog na to. And at the same time, hopefully, nagbago yung pananaw nyo, lalo na sa inyong mga social media channels. No? Alam naman natin guys na wala namang madali sa una, is lahat naman tayo nahihirapan talaga. Yung naranasan nyo, naranasan ko din yan dati. Ang isang may pagmamalaki ko lang talaga sa inyo guys is hindi talaga ako sumuko. Hindi talaga ako tumigil na abutin kung ano yung gusto kong abutin ngayon. No? So lagi ko sinasabi sa inyo guys na ngayon monthly na tayo sumasahod, and at the same time hawak ko yung oras ko. No? At alam niyo yun, tuloy-tuloy yung growth natin sa channel kasi once na mag-grow ka dito sa YouTube guys, lahat ng positibo na pwedeng mangyari sa buhay nyo is tingin ko mararanasan nyo eh. Kasi pagka umangat ka dito sa YouTube, nagkaroon ka ng supporters, viewers, subscribers, no, consistent yung content mo, diyan na papasok yung pera. Di ba, dyan napapasok yung fan base na kung saan nagkakaroon sila ng tinatawag na inspiration mula sa iyo, na kung saan bukod sa nakakapagbigay ka ng kaalaman sa kanila is nabibigyan mo sila ng motivation at inspiration para magtuloy-tuloy dito sa YouTube. So yun guys, para sa akin, isa yun sa mga pinakamahalaga na naibibigay ko sa aking mga viewers, yung motivation, inspiration para magtuloy-tuloy sila. Okay? And kung sa tingin nyo guys nagustuhan nyo itong vlog na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel, DJMA, for more videos like this. And shoutout pala sa mga channels na to. Ayan, usod tayo ng konti. Shoutout pala sa mga channels na yan guys. And sa mga gusto nyo, sa mga gustong ma-shoutout guys, don't forget na maglagay ng hashtag DJMA sa dulo ng comment nyo dito sa video na to, no, para kahit papaano maisama natin kayo sa shoutout natin sa mga susunod nating vlogs. So yun lang guys, maraming salamat.